So, yun guys, no? Welcome back sa channel natin. Meron nag-comment sa atin, no? Regarding kung ano ba daw yung pinakamalakas na class. So, since nakita natin, tara pag-usapan natin guys, no? Bago natin simulan, mag-thank you muna tayo syempre sa mga kahit papaano nagtsatsaga manood sa atin, ano? Salamat sa mga ilang nagsusubscribe at nanonood kahit papaano at sinisipagan natin gumawa ng video, no? Nakakatuwa. Actually guys, nakakatuwa, no? May mga nagko-comment tsaka may mga nagpapa-mention. Lalo na yung nagbabanggit ng isang server sila galing. Anyway guys, no? Simulan natin guys sa class na ang tinatanong kasi kung meron bang ano daw yung pinakamalakas na class, no? So dati nga ang mini-mention nila na elf daw ang pinakamahina, no? Itong gamit natin na AG-elf, no? Tsaka yung EE. So guys, actually para sa akin, no, opinion ko lang. Hindi mo masasabing mahina yung isang class, hindi mo masasabing malakas eh. Kasi alam nyo guys, sa laro na itong lalaro natin, actually, marami kasing kailangan mong tingnan, no? At kailangan mong gawin, kailangan mong buuin. No, syempre, kung pagbabasihan natin yung kung ano nakakalamang, guys, unang-una, nakakalamang talaga yung mga spender. Syempre, alam niyo kung bakit? Kasi yung mga spender guys, marami silang item dun sa karakter nila na hindi natin nakikita. Okay? So halimbawa, meron kunyaring event, no? Bawat event na dumadaan weekly or yung mga event na may mga binibiling mga mount, may binibiling mga wing. So guys, dun maraming pag gumagasto sila, no? Marami silang nakukuhang free items doon, guys, no? Na nakakadagdag ng mga attack nila, ng mga dep, ng mga may ibang mga skill na nakukuha. Doon pa lang guys, lamang na sila, no? Kasi kahit sabihin mong dadagdag na attack sa kanila is 5 to 10 lang, kunyari dun sa mga nabibili nila o per item, kung meron silang 10 o 20 na item na hindi natin nakikita na plus 10 attack, malaki pa rin yun guys, lalo na pag yung attack nila pag meron silang option na plus 2%. So yun yung isa sa mga hindi natin nakikita kung bakit malakas sila, no? Yung mga items na binibili nila na hindi natin nakikita sa karakter nila. Kasi nakikita lang naman natin sa karakter, ano ba? Yung gears, di ba? Ayan, yung gears. Tapos yung wing. Kung ano yung wing. Tapos kung naka infi ba silang angel o demon, o yung wing, nakikita natin yung option. Yung mga gears. Isa pa guys, no? Isa pa sa pinaka-critical. Ito yung isa sa pinaka-magandang basihan, no? Kung paano mo malalaman na spender talaga yung player. Okay? So paano guys? Dito guys sa sa accessories. Totoo to, no? Kikita nyo tong accessories na to, yung mga kulay blue na stats na yan. Guys, napakahirap niyan i-open. Napakaraming mats na requirements. Although pwede nyong bilhin siya ng MUC, no? Kasi yung iba binibili naman talaga ng MUC. Mahal. Ang isang piraso nito guys, tingnan natin para makita nyo lang. So, accessory material. Tingnan natin guys kung magkano. Para makita nyo, no? Ayan guys, ito yung sa neck. Ayan guys, 10,000 kunyari ang isa. So, isipin mo yan guys, 210 pieces, 2M na kagad. So, ang isang upgrade, para makita nyo, no? Ang isang upgrade ng accessory, tulad yan, halimbawa bubuksan natin yung susunod na upgrade. Ayan, attack speed plus 3. Guys, tingnan nyo, 1,300. O diba? Sa isang upgrade lang. Ngayon, yung kaninang tiningnan natin, 210 pieces lang, nasa 2M na. O, diba? Ngayon, kung 1,3 to, di kailangan mo ng nasa magkano? Mga 10 to 11M. Para mabuo lang tong isang option lang yung guys pinag-uusapan natin guys, ito lang, yung attack speed plus 3 pag inopen natin. Guys, sa dami niya na kailangan mong i-open. Ito pa, yung ring pa guys, ito pa yung ring yung natin yung ring. Ano ba natin yan? Ito. Ayan, tulad yan guys. Ayun, napakaraming guys i-open mo, bawat accessory, ganun karami. Alam nyo ba kung saan nila nakukuha talaga kung bakit mabilis sila mag-upgrade? Pag nag-i-spend sila guys, pag bumibili sila, kasi kada bili nila dun sa mga ito guys, ito pakita natin, ayan yung meron kasing mga item dito na nakukuha nila
na makakapag-upgrade, no guys, oh. ACC upgrade stone, hindi yan. Ito, ayan, oh. ACC excellent quartz times 25. Oh, ayan, oh guys, oh. Sa box na yan. So dyan 25. Dito meron ba to? Tingnan natin, ha. Wala to, ayun. O ayan guys, oh. ACC excellent quartz times 40. O ayan, oh. Sa 9.99 USD. Yan pa. ACC upgrade stone, hindi yan. Wala dito. Ito, wala rin. So, saan pa guys? Ito, dito pa sa free item. Ito, itong mga box na to. Ito, Jewel of Soul. Ito, Wings and Ancient, hindi yan. Ito guys, so ayan, oh. ACC excellent quartz. So guys, kakabili nila, no? Kaka-spend nila. Nakukuha nila yung mga yun ng free. So kung weekly ubos sila ng dollar, di ba? Lalo na yung mga spender talagang mayaman, lalo na yung mga in-check, no, yung mga checkwa. Talagang mag-aano sila, guys. So tingnan natin yung leaderboard. Yung lagi natin tinitingnan, tong checkwang top 1. Dito lang to sa server namin, guys, ha. Hindi pa talaga malakas to. Paano pa yung mga nasa lumang server? No, talagang mga datihan ng player. Yung mga level 700 na. Bukod sa nauna sila sa level, ilang taon na sila naglalaro, no? Yung mga naiipon nila, kung ikukumpara sa mga late server na, syempre lamang talaga sila, guys. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, hindi nyo pwedeng ikumpara kung sino yung pinakamalakas. O tulad nito, guys, o tingnan natin, ha, yung gear nya. So ayan, naka-Infi Angel. O magkano rin yan, no, pag binili mo. Ito, guys, yung accessory nya. Guys, tingnan nyo kung gaano karami naka-open dyan. Isipin nyo kung ilang libong ginastos niya na. Diba, guys? So, ganun kalaking pera inuubos nitong, ibig sabihin, itong player na to, napakaraming inuubos na pera nito para magpalakas. At hindi pa siya yung pinakamalakas. Take note, dito lang siya malakas sa server namin. Ay, sa cross server namin. No? Pero kung ikukumpara siya sa ibang mga player, which is hindi na natin mapapakita, dahil nasa ibang bracket na yun ng cross server, wala pa't binatbat to. Lalo na siguro yung mga nakikita nyong ibang tawag rito, ibang player sa YouTube, no? Yung mga Mild 7 na tinatawag, yung RP Gaming, sino pa ba yung mga malalakas dun sa YouTube? Marami guys, hindi ko lang kasi lahat napapanood, ano? Pero napakaraming sinaunang player na talagang malalakas na dahil bukod sa nauna silang maglaro, grabe mag-spend yung mga yung guys, no? Isipin niyo yung mga ginagastos nila araw-araw siguro, no? Dun sa character nila. 'Di ba? So, ang catch doon, hindi mo pwedeng sabihin na mas malakas yung, sabi kasi nila malakas daw BK, no? Yun daw pinakamagandang class. Hindi rin guys, kasi tayo tumatalo din tayo ng BK, no? Itong AGL natin tumatalo ng BK to guys, kita nyo naman. Dahil na siguro kung kasing level lang natin. At alam nyo pa guys, yung isang magandang tingnan, no? Na hindi rin nakikita sa player, no? Ba, pag chinek nyo yung player, kunyari, check nyo yung player, ang hindi nyo rin makikita dito sa ano, kasi gear nga lang nakikita nyo, guys, yung skill talent. Ito, guys, oh. Itong class talent na to, hindi nyo makikita to sa player pag check niyo yung player kung gaano nakataas yung mga level ng talent nila. Tulad dito, guys, oh, kung na-max niyo yan, kung naka-max 10, baka yung ibang player level 1, level 2 lang yan kahit same level, no? So doon nagkakatalo, no? Yung may mga inner stats na hindi natin nakikita. O kunyari, itong skill talent, lalo na to. Guys, itong skill talent na to, ito kasi yung parang nakatagong gem ng mga player, eh. Grabe binibigay na stats na itong skill talent na to. Kung bawat class may kanya-kanyang skill talent na maganda, no? Nakapag na-max nyo yung mga yan, which is sa atin, hindi pa, layo pa natin, isa pa lang na ma-max natin, no? Pag na-max nyo yung mga skill talent na to, talagang lamang talaga sila. Kasi itong skill talent na to, ano to ang daming nabibigay na kakaiba nito, no? Bukod sa kung ikukumpara sa ordinaryong player na wala nito. Okay? Sa level naman, bakit lamang din yung mga mas mataas yung level? Kasi guys, pag mataas ang level nila, ibig sabihin, marami na silang na-open dito sa general tab. No? Itong general tab na to. Kasi kada level dito, pag 500 plus ka na, dito ka mag-a-add ng points, eh. Yung points na nakuha mo, dito mo siya may upgrade. So, syempre, halimbawa, itong Lucky Strike na to, kung mataas na level nila, mas marami silang may lalagay dyan. O, itong penetration. Diba? Baka max na nila yan. O, itong mga double attack damage. O,
'Di ba? Kaya lamang din yung mga lamang sa level. Kaya kung again, kung itatanong natin kung ano yung pinakamalakas na class, so guys, tingin ko mahirap sagutin yun. Kasi madalas yung mga game naman, although mayroon talagang game na may OP class, no, lalo pag bago yung character. Tulad nito guys, yung bagong character dito, yung Arep, hindi naman siya sobrang lakas. So dito kasi sa game na to, sa nilalaro natin, MU Monarch Sino, mahirap sabihin na isang class pinakamalakas. So may kanya-kanyang magagandang skill yung isang class, although siguro may kontrapelo din kasi parang ako napapansin ko yung MG na Wiz type, no, parang kontrapelo talaga siya ng DL, no, parang hirap manalo pag MG ka tapos DL kalaban mo. Hindi ko alam kung bakit, no. Pero depende rin lagi. As in kasi dati guys, bakit ko nasasabi? Dati kasi nung nag-merge yung server namin, meron kaming MG, no, na kargado rin yun, spender din siya. Tapos merong kalaban siyang DL, no. Ayoko na lang magbanggit ng mga pangalan. Meron din siyang DL na kalaban, so inamon niya ng 1v1. So, siguro pareho silang spender din. Hindi niya kayang talunin yung DL, guys. Oh, pero kung tutuusin, yung MG na yon, kargado rin yun. Baga, marami na rin siyang na-spend. Pero hindi niya matalo yung DL. Na although kargado rin. So, ibig sabihin, kung pareho silang kargado, pero tinalo siya ng DL, parang inaano niya na lugi siya sa class. So, yun ang sinasabi nila na medyo lamang daw yung DL si MG kung sa 1v1. So, hindi kasi natin alam. Ako kasi guys, so totoo lang, itong AG Elf na sinasabi nilang pinakamahina, may mga nagsasabi na mahina yung AG Elf, no? Or yung Elf, na wag kang mag-change class sa Elf kasi pinakamahina yan. Guys, dumudurog tayo ng DL, kita nyo naman. Diba? Sumasabay tayo sa mga DL kahit spender. O, sumasabay din tayo sa BK. So, depende talaga sa build. At sa laman ng karakter mo. No? Kasi, tulad yan, kung yung skill talent natin na hindi nila nakikita, at sila wala naman silang naka-open na skill talent, so lamang tayo doon. No? So para lang ba mabigyan natin ng discussion yung pinakamalakas na class. So para sa akin, no, guys, mahirap magsabing itong class na to ang pinakamalakas. So yung sinasabi nila na BK ang pinakamalakas, guys, actually hindi ako doon, no. Hindi ako sang-ayon. Kasi kung yung BK siguro na kasing level natin at kasing pareho natin ng mga gears, no, ng mga siguro guys papalag tong AGLP. Tingin ko lang, no, kasi nasubukan ko na, ilang beses na ako nakalaban ng BK. No? Kasi may kanya-kanyang special skills talaga. Tulad nito, hindi pa natin guys na-upgrade yung skill talent natin ng dodge, no. Ito, hindi pa natin na-upgrade yan guys. Pag na-upgrade natin to, na magkakaroon tayo ng shield at saka damage reduct, o ano pa kaya yung kukunat natin. Although syempre depende rin sa build, no. Minsan nagkakamali ka rin ng build. Pero kung sasabihin nilang pinakamalakas yung class na to, ito pinakamahina, so mahirap sumang-ayon doon. No? So yun lang para sa topic na to, no, ng anong class nga ba yung pinakamalakas. So tingin ko lahat ng class malakas naman, depende lang talaga sa kung kargado yung character, no, kung spender, tapos syempre kung normal lang yung player, kung ano lang free to play, lagi talagang lamang yung spender, no. Pero kung siguro halimbawa parehong spender na maglalaban na halos dikit yung item nila, doon siguro magkakatalo sa build, no. Doon na lang siguro magkakatalo kung anong flow rate yung ginamit, or nagkamali siguro sila ng in-upgrade na class talent or ng general talent, or siguro yung isa max na talaga lahat, yung isa hindi pa. So doon na lang yun magkakatalo sa tingin ko, di ba? So yun guys, no, yun yung discussion natin regarding dun sa pinakamalakas na class. So hindi tayo makakapagbigay ng konkretong sagot diyan, no, kung sino pinakamalakas, kasi para sa akin napakaraming anggulo na kailangan mong tingnan para mag-decide kung at sabihin na ito ang pinakamalakas na class, ito yung pinaka number 1. Siguro guys, marami lang talagang na ano sa BK, no, kasi para kasing yung BK pag kargado, pag spender talaga, parang ang lakas din mong one hit, no, lakas ng critical niya. Pero guys, maniwala kayo sa akin, kung ilalaban yung BK din sa AJF na parehong kargado, parehong kung alam mo yung same ng kargado ng spend, same ng level, same ng skill, guys, hindi papatalo yung AGF sa BK. Sa tingin ko lang, no?
Based lang dun sa experience ko tsaka sa mga nakakalaban ko. So, laging depende sa item, depende sa spend, no? Kung gaano kalaki siguro na spend na rito. Tapos yung pinaka-importante, yung class talent, yung skill talent, yung general tab. Guys, meron pa nga tayong nakalimutan, ano? Ito pa pala guys, malaking ano to. Itong constellation na to guys, ito hindi rin ito nakikita, no? Malalaki din ang nabibigay nito, although yung mga constellation kasi natin, puro mga basic lang, no? Itong constellation na to guys, malaki nabibigay nito sa, attack, depth, hindi lang to napapansin, no? Ng mga player kasi hindi nila to nakikita. Bukod doon sa constellation, meron pang isang tab, yung artifact. Ito, guys, which is wala tayo, ayun, no? Walang laman yung mga artifact natin. So baka yung ibang nakakalaban natin, lalo na yung mga old server na, yung mga level 600 na, yung server 500 pababa, sigurado marami na sila nito. Guys, walang laman artifact natin. Tignan nyo, tagpi-tagpi, tagi-isang piraso. Oh. Marami ring nakukuhang ano dyan guys, stats. No? So yun lang ang stats natin dyan, napakababa. So baka sila, kung full na yung mga artifact nila na yan, no? May na-open kasing mga ano yan eh. May na-open mga passive stats, no? Pag na-collect nyo ng 5 yung mga yon. No? Tapos yung mga Archangel gears pa, no? Yung mga gears, yung mga gears na nandito, kung anong level, yan, no? Guys, yung mga gears na nabubuo rito, may mga dagdag stats din yan. Tulad yan, itong Blessing Angel, wala pa tayong kahit isa. Ito, meron, isa tayo, ayan, no? Blessed Archangel Helm. Nakuha yata natin to guys nung sumali tayo sa 3v3. So, yun guys, no? Yun yung discussion natin para sa nag-comment kung sinong pinakamalakas na class dito sa game na nilalaro natin, MU Monarch Sino. So, again, ang sagot natin dyan, walang pinakamalakas na class na pwedeng sabihin dahil bawat class may kanya-kanyang special skill na kailangan buuin or depende sa gamit, depende sa build ng Florite, at ang pinakahigit sa lahat, no, depende sa spend. Kung gusto mong maging malakas, kailangan mo maging malakas. Yun ang pinakasekreto rito siguro. So yun lang guys, no? Jacobel S527 out tayo guys para dun sa pinakamalakas na class ng tips at discussion. Out.